Alright guys, sa isang mapagpalang araw, update tayo. Update dito sa ating translasyon. Translasyon na pasyente. Mga naging pasyente kasama mga nahimatay sa prosesyon sa Quiapo. Alright, intro muna tayo guys. Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito ay umakyat sa mahigit 400 ang bilang ng mga pasyente na dinala at binigyan ng lunas sa prosesyon sa Quiapo, sa field hospital sa istasyon ng kaninya katipunan batay sa tala ng Philippine Red Cross. Alright, kabilang ang NTV News Rescue Team. Tumulong ang pagbigay first aid ng ilang lumahok sa mga translasyon na nangailangan na atensyon medical. Alright, marami na aksidente pala, 400. At ito ay mga deboto ng Poong Nazareno. Alright, panoorin po natin guys. And no further ado, let's do watch. Benedict, sa ngayon ba may mga pasyente pang dinadala dyan sa itinayong field hospital? Magandang gabi, Monica. Sa ngayon, Monica, ay may mga dumadating pa rin mga ambulansya pero hindi naman ito sunod-sunod. At patuloy naman nakaantabay. Ayan, ingat-ingat lagi dito sa translasyon, dito sa Quiapo, ang dami na aksidente. Hindi natin maiiwasan dahil, banggaan tayo ng mga tao, salyahan at para lang makahipo sa Poong Nazareno. Ang Regional Incident Management Team para nga sa inaasahan pang darating na mga pasyente. Hyperventilation, lagnat, mga nahilo at sugat sa paa. Ilan lamang ito sa mga minor case na dumating sa itinalagang field hospital sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila kanina sa kasagsagan ng translasyon. Ang iba naman sa mga pasyente ay kinuha na lang ng mga medic. Matapos mawala ng malay, habang ang iba ay dinala lang sa medic station. Alright, ayan po lang yung pangyayari dito kanina sa araw ng Quiapo, dito sa prosesyon sa Quiapo. Mga naging pasyente kasama na ang mga bangga niya naimatay, salyahan. Alright? Well informed yung ating mga responders. Alam nila na kapag may mga ganitong cases, dadalhin nila dito sa field hospitals. Kasi ang iniiwasan natin ay yung mapuno yung mga emergency rooms ng mga Manila hospital. Kaya nilalagay natin sila dito sa field hospital. Kabilang ang UNTV. Ayan, kabilang ang UNTV sa pag-aasikaso para sa rescue ng team. News and Rescue Team sa tumulong sa pagbibigay ng lunas sa mga nasugatan sa translasyon na nangailangan ng medical attention. 3 grupo na binubuo ng higit 100 volunteers ang nakapwesto sa Katigbak Corner Padre Burgos, 1 Luna Street Corner Padre Burgos. Sa Sabado na lang tayo punta, wala nang tao, wala. Diba? At least nakapasyal ka kay Poong Nazareno. At sa may bahagi ng Ayala Bridge. Bukod sa pagbibigay ng first aid ay nakapagbigay din ito ng libreng vital signs checking. Ayon naman kay Manila City Mayor Hani Lacuna. Ayan, ingat-ingat tayong lahat dyan sa aksidente sa translasyon sa Quiapo. Karamihan sa mga major case ay nahulog matapos umakyat sa andas. Ayan, sa andas, no? Dapat ihagis na lang yung panyo tapos ibabalik naman nila yan. Ayan si Mayor panayam kay Hani Lacuna. Sumampa sa andas. Baka humadisgrasya pa ho kayo, lalo na po yung iba nating deboto. Meron na ho tayong mga reports na may mga nabalian po. Dislocated shoulder dahil po sa pagsampa at pagbaba ng andas. Isa si CJ sa mga dinala rito sa field hospital. Kwento niya, hindi naman siya umakyat sa andas pero aksidente naman siyang nabalya kaya nagtamo siya ng hinihinalang deformity sa kanang balik. Kaya mahirap talaga sumabay dyan.
Talyahan kasi yan eh. Kat. Nagpailalim na ako konti. Nagbalikat ng lubid. Umangat na, tapos umangat na rin yung ano ko, balikat ko. Sakit, medyo masakit. Ngayon wala na eh. Nagpainom sana ng gamot eh. Sa tala ng Philippine Red Cross, nasa 467 ang mga pasyente Dami pala, no? 467 na pasyente na na-aksidente dyan sa translasyon. Dapat iwasan maaksidente uli, no? Ang dami. Kaya lang, yung mga deboto talaga, wala tayong magagawa dyan. dinala sa field hospital, Dahil araw talaga ng Quiapo, ganyan talaga. kung saan 8 ang major Even before, ganyan na tayo. Panahon pa ng kanununuan natin, talagang iniikot ang ating Pong Nazareno. habang ang nasa Manila Field Hospital naman ay may 27 total patients. May isang pasyente rin dito ang dinala pero kaagad ding inilipat sa malaking ospital dahil sa nawalan ito ng malay. Samantala, sa mga oras namang ito, may Ngayon, kailangan talaga idalan sa ospital, hindi kakayanin ng rescue yan. Kung malala na yung sakit. ilang kalsada na ang binuksan sa Maynila matapos isara kagabi. Kabilang dito Ayan, open na ang Quiapo, ang Top Avenue, Top Avenue. Rojas Boulevard, UN Avenue, Maria Orosa, Kaya pwede na tayo magbike. Tigbak at Padre Burgos. Kagad din namang nakapaglinis ang mga otoridad ng iniwang kalat ng mga lumahok. Malinas na rin po ang daan, pati po ang Quirino Grandstand. Ang ginagawa na lang po natin ngayon ay patuloy na pagwawalis at saka mapping na lang po ang ginagawa natin doon sa mga nakalap po nating basura. Correct, marinis na kagad ang Maynila, no? Alam niyo na, election. Monica, ayon sa RIMT ay meron silang 1,110 personnel at 125 resources. Kabilang na nga dyan yung mga ambulansya at fire truck. Sa ngayon, Monica, may mga dumadating pa rin na mga pasyente. Galing nga dun sa Marami pa rin pasyente, no? Talagang yung prosesyon talagang malupit, no? Talagang salyahan niya. traslasyon at dinala nga dito sa Field Hospital sa Cartilla ng Maynila. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Benedict, no, may mga ulat na sinasabing mas marami ang nasaktan ngayong taon kung ikukumpara Oo nga, mas marami ngayong taon, no? Bakit ganyan ang naging proseso ngayon ng prosesyon ng Quiapo. Dapat ingat-ingat that zero, wala masaktan. sa traslasyon last year. Ano ang nakikitang dahilan ng mga otoridad kung bakit ito ang nangyari? Ito pa ay dahil mas marami ang umattend ngayong taon, Benedict. Yes, Monica, tama ka dyan. Natanong natin yan kay Mayor Hani Lacuna. Pero ayon nga sa kanya ay magkukumpara pa rin sila mamaya pagkatapos ng traslasyon. Kung totoo nga ba na mas marami yung naiulat na mga nasugatan ngayon kumpara noong nakaraang taon. Pero gaya nga rin ng pinaalala niya kanina na wag na ngang umakyat doon sa andas. At ito nga Marami talagang na-disgrasya ngayon, no? Kumpara dati. Kaya ingat-ingat. kasi yung isa sa mga dahilan kaya nga nagkakaroon ng mga major case dito nga sa traslasyon. Monica. At Benedict, huling tanong na lang, no, hanggang anong oras mananatili ang mga medical personnel dyan? At kabilang ba ang UNT? Yes, Monica, at patuloy nga sila nakaantabay. Wala naman silang oras na sinabi kung kailan sila mag-pull out dito. Pero hanggat nga hindi natatapos yung traslasyon, ay patuloy na nakaantabay yung mga personnel dito nga sa lugar. Hindi lamang dito sa Cartilla Talagang tatapusin niya ng devotion hanggang may pasok ulit sa simbahan. ng Maynila, pati yung mga nakakalat sa ruta ng traslasyon, Monica. Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin ang mga naging pasyente
kasama ang mga nahimatay sa prosesyon sa Quiapo, umabot ng 400 mahigit. Kaya ingat-ingat. Sana sunod ay mabawasan na yan o walang masaktan na sa prosesyon sa Quiapo. Alright? And peace out sa inyong lahat. This is your Rob Trip. And don't forget to subscribe this channel. Thank you so much.